Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga giliw namin na taga-subaybay at taga-pakinig, ang paksa na kwento o mga pangyari kung paano nag-umpisa ang Christmas ay isang bagay na unti-unting nililihim sa kaalaman ng mga tao, lalo-lalo na ang mga Kristiyano. Alam natin kasi mga kapatid, na kung saan nag-umpisa yung Christianity, na Christianity na ayon sa kanyang format ngayon ay natural lang. Hindi ito nag-umpisa sa lugar na kung saan si Isa alayhisalam ay ipinanganak at kung saan siya ay lumaki at kung saan siya naging propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi doon nag-umpisa ang Christmas, mga kapatid. Ngayon, ang anong dapat natin gawin? Babalikan natin ng historya ng tinatawag na Kristyanismo. Kung alamin natin ang istorya ng Kristyanismo ay pupunta tayo sa Roma. Alam natin mga kapatid, nung mga panahon na bago pa naging propeta si Abraham, hanggang sa panahon ni Isa alayhisalam, Jesus Christ, hanggang sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihimussalatu wassalam, meron dito sa mundo na dalawang superpower. Ang dalawang superpower na ito ay Roman Empire at saka Persian Empire. Ang Roman Empire ay sa Europe at ang Persian Empire ay sa Asia. Kasi ang Iran ay nasa Asia. Ngayon, lalo-lalo na sa panahon na kung saan paglitaw, kapanganakan ni Isa alayhisalam, ni Jesus Christ, ay sa panahon na sila ay sakop ng mga Romano. Sa panahon na sila ay sakop ng mga Romano. Alam natin na nung si Isa alayhisalam ay sinugo ayon sa history, ay hindi siya tumagal. Umabot siya ng 3 taon, may 3 taon, more or less. Pagkatapos nun, ay inakiyat siya ng Allah, inangat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan. Sabi ng Allah sa Banal na Quran, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, barrafa'ahu Allahu ilay." Inangat siya ng Allah sa taas, sa kanya. Sabihin sa taas. Kaya, pagkawala ni Isa alayhisalam dito sa lupa, hindi siya namatay.
Sabi ng Allah, "Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu." Hindi nila napatay, hindi nila naipako, kundi merong naging kamukha niya, yun ang kanilang naipako. Hindi siya yung naipako. Ang mahalaga mga kapatid, ito kasi umpisa nung pangyari. Pagkatapos nun, ay yung mga naiwanan niyang mga disipulo, yung mga hawariyin sa wikang Arabic, sinasabi nila sa term ng mga kanluraning bansa, mga disciples, mga disipulo, hawariyin sa Arabic, ay hindi naman sila, kumbaga hindi sila nawala ng pag-asa, hindi sila tumigil para ipalaganap ang Islam na dala-dala ni Isa alayhis salam. Siyempre, sakop sila ng mga Romano, kaya nakarating sila sa lugar ng mga Romano. Isa sa matinding kalaban ng mga Romano, siyempre, yung mga Muslim na talagang, at isa sa naging matinding kalaban ng mga disipulo ni Isa alayhis salam, kung tawagin si Saul o Shaul o si Paul, na kung saan kabilang siya dun sa mga Romano. Romano siya eh. Sa pangalang Romano. Kabilang siya dun sa nagpapahirap sa mga tagasunod ni Isa alayhis salam. Ayon sa kwento niya, napanaginipan niya kasi naging bulag siya eh, naging bulag. Napanaginipan na si Isa alayhis salam daw, na sinabi sa kanya, ipalaganap niya ang Ebanghelyo, ang Injil. Kaya siya nagpalaganap ng Injil. Kung titingnan natin, ang tinatawag nila ngayon na New Testament, na 27 books, 27 books yung tinatawag na New Testament, yung bagong tipan. Kung titingnan natin ang bagong tipan, 27, 14 na libro doon sa bagong tipan na 27 aklat o sulat, 14 doon ay sulat ni Paul. 14. Ibig sabihin, 13 lang ang hindi si Paul ang gumawa. Yun yung pinanghahawakan ngayon ng mga Kristiyano, ay katuruan ni Paul, hindi katuruan ni Jesus Christ. Kaya nga dapat nga, tawag sa kanila, mga Paulinan, hindi Christian eh. Ang mahalaga, nung si Paul na ang nangingibabaw, may mga sulat siya tinatawag na sulat ni Paul sa mga taga-Corinthian, sa mga Galatians, sa mga iba't ibang lugar sa Europe. Okay? Ibig sabihin nun, sa kanya talaga yung siya talaga nasusunod. At meron nga siyang sinabi ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Corinthia, mga Corinthians. Sabi nga sa aklat, doon sa aklat niya na sulat ni Paul sa mga taga-Corinthians. Sa 1, may mga number kasi yun eh. Number 1, na Corinthian. Tapos 15-19. Sabihin 15 yung ibig sabihin yung surah, tapos yung verse 19. Anong sabi niya doon? Sabi ni Paul, sabi na kung sa buhay na ito, ay aasa lamang tayo kay Jesucristo, tayo ay maging kahabag-habag. Ano yung sabihin doon? Sabi na kung aasa lang tayo kay Isa alayhis salam, sa buhay na ito ay maging kawawa tayo. Siya mismo, siya naniniwala kay Jesus Christ. Kaso nga lang kasi ang mga sumusunod sa kanya, yung mga Kristiyano ngayon, sila nagmamaang-maangan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan kahit alam nilang katotohanan. Ngayon, patuloy na ganoon ang pangyari hanggat sa dumating ang panahon ni Constantinople. Siya ang naging hari ng Romans. Nung siya naging hari ng Romans, ayon sa kwento ng
kwento ng encyclopedia ng mga Kristiyano at saka encyclopedia ng mga, kung tawagin Encyclopedia Britannica, yung British Encyclopedia, nabanggit doon na napapansin ni Constantino na sa mga labanan ay kapag nandun ng mga disipulo o mga tagasunod ni Isa alayhis salam, Jesus Christ, nananalo sila. Si mga matatapang. Siyempre, kung tawagin sa atin sa wikang Arabic, mga mujahidin. Pero hindi nila alam yung sikreto. Na yun ang dahilan. Kasi itong mga ito, nakipaglaban alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, unti-unti niyang nagugustuhan yung mga tagasunod ni Isa alayhis salam, tinatawag na mga disipulo o yung mga estudyante ng mga disipulo, nagustuhan niya. Hanggat sa gusto niyang ihalo, paghaluin ng turo ni Isa alayhis salam at ang turo ng kanilang pagan religion o pagan practice relihiyon ng mga Romano. Kaya dito na mag-umpisa yung kwento natin, mga kapatid. Dahil gusto niyang paghaluin. Nung pinaghalo niya, yung mga tunay talaga tagasunod ni Isa alayhis salam, tinatawag silang mga Unitarian. Ano yung sabihin ng Unitarian? Sabihin, naniwala sa nag-iisang Diyos. Pero gusto niyang ihalo yung paniniwala ng mga Romano na meron 3 persona ang Diyos. Kaya meron nang nag-angki na sila ay tagasunod ni Jesus Christ, siguro kasama doon si Paul, na mga Trinitarian. Trinitarian. Noong nagkaroon ng butuhan kung sino mas marami, Trinitarian o Unitarian, mas marami ang Unitarian. Hindi masyadong nagustuhan ni Paul yung mga Unitarian. Kasi labag doon sa kanyang paniniwala. Si Constantino. Hindi niya masyadong nagustuhan. Kaya lang, nung nung unang nanalo ang mga Unitarian, unti-unti nangangawala yung mga Unitarian. Hindi, baga sinasalvage natin, alam saan napunta. Kaya mga tao natakot. Kaya napilitan silang majority ay sumama sa mga Trinitarian. Kaya nung majority ng Trinitarian, mahabang kwento eh. Sabi ni Paul, kumbaga si Constantino, mag-embrace niya ang Christianity. Kaya nagkaroon sa panahon ni Paul, na taon na 325 after Christ, 325 after Christ, nagkaroon ng pagtitipon-tipon, pagpupulong-pulong na para i-announce na ang hari ng Roman ay naging Christian. Pero Christian ang mga Trinitarian. Kaya yun, doon nag-umpisa yung pag-adapt ng Christian na nabago na siya, nahaluan na ng turo ng pagan. At ito mga kapatid, hindi ito nailihim nakasulat ito sa history. Kaya kung gusto nyo basahin mga sinasabi natin, pumunta kayo sa history ng encyclopedia ng Roman Catholic o encyclopedia ng British o American Encyclopedia. Ang mahalaga, nung nandun na sila, Christian na ang hari ng Roman, samantalang kalaban lang Christian nung umpisa, di ba? Kasi yun ang niyakap ni Constantine. Ngayon, unti-unti lang ina-adapt yung mga pagan practice. Ito na nga. Kaya nga yung pagsamba ay araw ng Sunday, sun. Ano yung sun? Araw. Kasi yung anak doon ng Diyos na araw, sabi nila ayon sa ibang paliwanag, yung anak ng Diyos daw sa kanila sa pagan belief, paniniwala ng mga pagano.
Yung anak ng araw daw si Mitra. Na kung saan si Mitra na anak ng Diyos, na siya yung Diyos na araw, ay pinanganak daw siya ng December 25. Ha? Pinanganak siya ng December 25. Dahil sa pinanganak siya ng December 25, ay unti-unti nilang nililipat yung kanilang mga pag-celebrate ng kanilang mga pagan practice na siniselebrate. Marami silang siniselebrate. Marami silang siniselebrate ng mga pangyayari. Kapanganakan. Pero ang totoo, itong pag-celebrate ng kapanganakan ay talagang inadapt nila galing pa sa ibang lugar, ibang bansa. Kasi ang kauna-unahan daw na nagsiselebrate ng kapanganakan ay sa Egypt. Ibig sabihin yung ito nga mga kapatid, lalo na kayong mga Muslim na gustong-gusto ng birthday, yung birthday, ang may kagagawa nito mga masasamang pinuno na namuno sa Egypt, lalo yung mga Pero. Ibig sabihin, bago pa yung mga Romans, nung panahon pa ng mga Pero, ay meron ng pag-celebrate ng kapanganakan. Doon nag-umpisa talaga. Hindi sa mga Romano. Inadapt ng mga Romano yung pag-celebration ng birthday ay galing sa Egypt, inadapt ng mga Romano. Ngayon, sa tingin niyo kaya, ay ang usapan ay nag-umpisa sa maling paniniwala, nag-umpisa sa kasinungalingan, ay manatili siyang nakatago, hindi lalantad? Hindi pwede yun. Kaya yun ang nangyari mga kapatid. Inadapt nila na dahil sa gusto nilang, kumbaga sa gusto na talagang palitawin na matabunan ng tinatawag nilang Christianity o Kristyanismo, ang kanilang pagan practice, pinalago talaga yung Christianity, lalo na panahon ni Constantinople. Okay. Ay lahat ng kanilang pagan practice na kaya nilang i-adapt doon sa bagong relihiyon na tinatawag nilang Christian o Christianity o Kristyanismo, ginawa nila. Pinagsama-sama nila. Saan nabuo ito mga kapatid? Nabuo sa lugar na kung saan doon pinanganak, doon lumaki, doon naging propeta si Isa alayhis salam, sa Palestine, sa Jerusalem? Hindi. Doon sa Roma. Sa mga Romano. Ngayon, sa tingin niyo kaya makakayanan nila na baguhin ng kumpleto ang meron na paniniwala ng mga tao na talagang wala nang mababago? Hindi. Hindi nila makayanan. Kasi, ang punto kasi mga kapatid, itong dapat na paniniwala natin. Ang kasinungalingan ay manatiling kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay manatiling kasinungalingan. Hindi pwedeng may tago yung kasinungalingan, hindi lilitaw. Okay? Kaya, yun doon nag-umpisa yung doon nag-umpisa yung pag-adapt nila ng December 25 daw ay kapanganakan ni Jesus. Samantalang hindi naman nakapanganakan yun eh. Kapanganakan ng mga iniidolo nila o sinasamba nila na mga Diyos nila, inadapt lang nila doon sa kapanganakan daw ni Jesus Christ. Okay. Ano ang katibayan? Ano ang katibayan na hindi talaga 25? Ang katibayan ay ganito. Mag-umpisa tayo doon sa kanilang katibayan mismo. Ayon sa history ng Biblia,
At history ng mga Kristiyano, ayon sa encyclopedia, si Isa alayhis salam ay pinanganak ng tag-init, summer, hindi winter, hindi taglamig, summer siya. Okay, anong katibayan? Ang katibayan, dalawa kasi ang dalawa yung narration. Siya pinanganak sa tinatawag na lugar na Bethlehem. Bethlehem at saka Bethlehem. Bethlehem ay Arabic, Bethlehem ay Hebrew. Na tingnan niyo yung tunog, pakinggan niyo. Bethlehem, Bethlehem. Anong sabihin ng Bethlehem, Bethlehem? Yung iba sabi nila sa Nazareth. Doon siya pinanganak sa Nazareth. Sabi naman ng iba, hindi. Sa Bethlehem, actually, halos pareho na naman yun. Bethlehem, na kung itong Bethlehem ay tinatawag na city ni Daud. Sa wikang Arabic, Madinat Daud. Okay. Nung siya pinanganak sa Bethlehem, sabi doon sa kwento, siya pinanganak doon sa isang lugar na doon inaalagaan ng tupa, doon inaalagaan ng mga kambing, at doon kinakatay. Ngayon, anong relasyon ng Bethlehem at saka Bethlehem? Bethlehem kasi, ibig sabihin, tahanan ng karne. Karnihan. Kaya, yung pangalan ng lugar na Bethlehem, karnihan, ay yung talagang pangalan ng lugar. Kung baka sabihin natin, barangay sa Nazareth o barangay sa siyudad ni Daud, ni David, na Bethlehem, na kung saan doon pinanganak si Isa alayhis salam. Nakakuha lang sila ng maliit na saplot na para balutin nila yung bata. Ang punto dito, mga kapatid, sa tingin nyo, kaya kung yun ay panahon ng taglamig, ang Bethlehem, na kung saan doon pinanganak si Isa alayhis salam, ayon sa history ng mga Kristiyano, sinasabi lang sabsaban. Sabsaban, yung sabihin sabsaban, kung saan inaalagaan ng mga tupa. Okay? Doon din kinakatay yung mga tupa. Kaya, Bethlehem, sabihin, tahanan ng karne. Karnihan, kumbaga. Bethlehem, tingnan mo, Bethlehem, Arabic yun Arabic talaga. Bethlehem ay Hebrew o Aramaic. Ang mahalaga, halos isa lang. Diba? Kaya doon siya pinanganak. Ayon sa history ng kapanganakan niya, ayon sa history ng Christianity, doon siya pinanganak ni Mary. Na kung saan, yung lugar na yun na kung saan, doon inaalagaan ng tupa, ay may mga puno ng dates. May mga puno ng dates. Ngayon, ang nabagit naman sa banal na Quran, ay hindi yung sabsaban, pero magkahawig yung panahon. At hindi naman imposible na doon sa kung saan inaalagaan yung mga tupa, walang puno ng dates. Hindi yun imposible. Yun ay katanggap-tanggap na kung saan inalagaan ng mga tupa, may mga puno. Siyempre, kahit paano, kailangan ng tupa ng lilim Ayon sa banal na Quran, ay nanganak si Maryam alayhis salam sa ilalim ng puno ng dates. Sa ilalim ng puno ng dates. Na kung saan yung dates na yun, yung puno na yun ng dates, ay nasa panahon ng kahinugan ng kanyang mga bunga. Kaya nung sabi ng Allah kay Mary, utos ng Allah sa kanya, sa pamagitan ng anghel o mga anghel, sabi sa kanya, wahudzi
ilayki bigid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya wa kuli washrabi wa qarri ayna. Ang punto natin dito, wa huzzi ilayki bigid'in nakhla. Kalugin mo yung puno ng dates. Malakas si Mary, kaya ng kalugin, ano? Kalugin mo ang puno ng dates, tusaqit alayki rutaban. Sabi niya, malalaglag sa iyo ang mga rutab. Ang rutab, yung bunga ng dates na hinog, pero ano pa siya, sariwa. Hinog na sariwa, hindi pa siya tuyo. Sariwa pa siya. Ibig sabihin ng rutab ay sariwang bunga, sariwang hinog na bunga ng dates. Ang tawag doon ay rutab. Sariwang bunga ng dates. Kaya ngayon, pag pinagtugma natin yung sabsaban, puno ng dates na namumunga, yun ay panahon ng tag-init, hindi panahon ng taglamig. Sabi nga ng mga sumulat ng mga Kristiyano, na against sila dun sa December 25, sabi nila sigurado yun, na 1 month before October. Bago mag-October, yung pangyari. Hindi December. Ibig sabihin, September. August or September. Nangyari yung kapanganakan. Hindi December. Paano naman kasi maging December? Inadapt lang naman yung December eh. Actually, lumitaw na sa atin sa Pilipinas. Kung nakikinig kayo, mga kapatid, lalo kayo mga Kristiyano, kung nakikinig kayo sa paliwanag ni Corina Sanchez, isa sa kanyang mga programa na banggit na yun, at saka paliwanag ni Kuya Kim, nabanggit din niya ito, sabi niya, pero wala na daw magawa, mahirap na baguhin kasi naka-intact na siya na siniselebrate ng December 25. Pero hindi naman totoo na pinanganak siya ng December 25. Allahu Akbar. Kaya dalawang narinig ko sa nagpaliwanag sa Pilipinas, si Corina Sanchez at si Kuya Kim, na sabi nila, hindi ipinanganak ng December 25 si Isa a.s. si Jesus Christ, hindi siya pinanganak ng December 25. Kaya tama yung kwento sa encyclopedia na nagkatugma ng sinabi ng Allah sa banal na Quran, yun ang totoo. Maring August or September, pinanganak, hindi December. Okay po mga kapatid. Kaya yun ang katotohanan dun sa ngayon, paano nangyari kasi na paano nangyari na naging December 25, ay yun ay pinaliwanag natin na dahil sa inadapt ni Constantine, hanggat nagkaroon sila ng malaking pagtitipon-tipon ng mga Romano nung 325 after Christ, nagkaroon sila ng pagtitipon-tipon na ibig sabihin na idideklara nila na ang relihiyon ng kanilang bansa ay Christian. At nung na-declare nung December, nung taon na 325 after Christ, 325 ng Gregorian calendar, nung nagkaroon sila ng tawag nito, ng conference, ay doon nila dineklara ng relihiyon ng kanilang bansa ay Christian. Okay? At yun na nga, inumpisahan nilang i-adapt sa kay Jesus Christ, sa Christianity, ang lahat ng kanilang mga pagan practice. Ngayon, dahil sa marami nakakaalam na itong pagan practice na tinatawag na birthday, itong birthday, ay ang gumawa nito yung mga masamang tao. Kaya marami talagang galit sa pag-celebrate ng birthday dahil sa ito ay hindi practice ng mga mabuting tao, practice ng mga pinuno ng mga sama, katulad ni Pero at saka yung iba pa. Actually, kasama pa yata si panahon pa ni Nimrod, nung hawak nila ang Babylonia. Ang Babylonia ay nasa
nasasakupan ng Iraq. Ang mahalaga mga kapatid, ay puros mga haka-haka, puros mga kasinungalingan, wala sa katotohanan, na siya ipinanganak ng December 25. Ngayon, mga kapatid, may mga lihim na mga pangyari na tayo mga Pilipino hindi natin alam. Katulad ng mula pa nung 1836, 1836 ng Gregorian calendar, ay mahigpit na ipinagbabawal sa Amerika ang pag-celebrate ng Christmas. Ang pag-celebrate, bakit nila ipinagbabawal? Dahil daw ito ay pagan practice. Tingnan mo yung mga Amerikano, Samantala sa Pilipinas, dati na nag-celebrate. Pero sa Amerika, bawal. Kasi pagan practice ang Christmas, kaya hindi nila sineselebrate. Allah, parang hindi nila sineselebrate. Kumbaga sa isang krimen na pinaparusahan ng matinding parusa sa Amerika ang pag-celebrate ng Christmas. Mula pa noong 1836, alam ba niyo mga kapatid, kailan nagiging na-finalize na pwede nang i-celebrate ang Christmas sa Amerika? 1970. Bago lang. Pinanganak na ako. 1970, buhay na ako. Alam ba ninyo kayo mga Pilipino? Na sa Amerika mismo na kayo sinasamba ninyo ang Amerika, hindi nagsiselebrate ng Christmas. Kailan lang sila nag-umpisa na ipinahintulot noong 1970? Allah Akbar. Ito yung mga bagay na hindi alam ng mga Pilipino kasi ugaling Pinoy, sumusunod na nakatungo, hindi nakatingin. Nakaganon, Hindi na tinitingnan yung daan. Kung tamang daanan o maling daanan, yun ang mali natin Lalo pag yung hinahanga natin ng grupo, hinahanga natin ng bansa, hinahanga natin ng tao, tayo ay sumusunod na nakatungo. Samantalang sa Islam, ikaw, dapat sumunod ka na nakatingin, nakataas noo. Kasi para makikita mo yung dadaanan mo. Hindi, tayo ay sumusunod na pikit mata Malaking pagkakamali ng Pilipino, lalo na yung mga Kristiyano, kasi sumusunod na pikit mata. Kahit alam na nilang mali, sila ay nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan. Anong sabi ng Allah sa mga ganong klase ng tao? Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, nagmamaang-maangan. Anong sabi ng Allah? Sinabi ng Allah, Suratul Araf, ay 179. Ganito ang sinabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walaqad dara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Katunayan sabi ng Allah, marami sa mga nilikha namin, jin at saka tao na papasok sa impyerno, sa Jahannam. Sabi nga, sa Naraka Jahannam, sa Jahannam, sa impyerno. Impyernong apoy. Bakit sila papunta sa impyerno? Ito ang dahilan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Meron silang puso't isipan pero sila ay nagmamaang-maangan. Parang wala silang alam. Walahum ayunu la yubsiruna biha. Meron silang mga mata pero sila ay nagbubulag-bulagan. Walahum adhanu la yasma'una biha. Meron silang mga tainga pero sila ay nagbibingi-bingihan. Ano ang katumbas ng mga ganong klase ng mga tao? Sabi ng Allah, ulaika kal an'am. Sila ay katulad ng mga hayop. Balhum adal, o mas ligaw pa sila kaysa hayop. Ulaika humul ghafilun. Sila yung mga tao na walang pakialam. Wala silang pakialam. Basta, dito ako. Naalala ko tuloy yung isang kaharap kong taga-Pangasinan na Katoliko. Sabi na ako'y Katoliko at mamamatay na Katoliko. Talagang nagbubulag-bulagan. Nakita nila yung mali. Kaya ito mga kapatid, malinaw. Ngayon, magsiselebrate tayo ng Christmas. Malinaw na ito'y pagan practice. Kahit yung birthday ay inaayawan sa Europe, maraming ayaw sa Europe, lalo-lalo na yung tinatawag nila mga Eastern Christian. Sino yung mga Eastern Christian? Yung mga Orthodox. Ayaw nila ng birthday. Bakit?
Kasi do yun ay pagan practice na nanggaling pa sa mga Pero, nanggaling pa sa mga Egyptian, inadapt ng mga Romano. Pagan practice talaga ang tinatawag na birthday. At pinalakin lang birthday kasi siniselebrate nila yung mga kilalang iniidolo nila sa Roma, sa mga Romano. Ngayon, alam ba ninyo mga kapatid na hanggang ngayon, ay pinag-uusapan sa Europe, lalo na sa UK, sa United Kingdom, ang patungkol sa Christmas? Kasi hindi nila matanggap. Kasi, ang punto kasi, bakit nila matanggap? Kilala kasi ang Roma, yung Roman Empire, na sila yung mga pagan. Ha? Bakit? Nasakop ba ng Roman Empire ang British? Hindi. Hindi nasakop ang British. Kaya nga, nung napunta ang Roman Catholic sa mga British, after nung nakarating sa Pilipinas ang Roman Catholic nung 1521, saka napunta nung 1610 yata, kung hindi ako nagkakamali. Saka namang napunta sa mga British yung Roman Catholic. Nauna tayo na Pilipinas na pinasok ng Roman Catholic bago ang mga British. Kaya hanggang ngayon, pinag-usapan sa mga British ang patungkol sa Christmas. Pati sa Amerika, ay gusto lang palitan yung term na Christmas. Gusto lang palitan. Katulad ng Winterval. Marami silang mga ginagamit na happy, mga holiday. Holiday na naman, kumbaga sila yung magbatihan, happy holiday. Hindi na yung Merry Christmas. At ngayon, alam mo yung meron sa social media, hindi na Merry Christmas, Xmas. Ang totoo talaga, bakit nangyari ang mga ganito? Ang dahilan ay gusto lang alisin sa pagan practice ang mga ganitong practice na inadapt sa religion daw ni Isa alayhis salam, ni Jesus Christ. Kaya ngayon, gaano nakatagal lumitaw sa Pilipinas na hindi pala totoo na pinanganak si Jesus Christ ng December 25? Matagal na. Kung ako nagkakamali nung sinabi ni Corina Sansi, siguro mga 7 years ago. Pero itinigil ba natin? Hindi. Alam niyo kung bakit nila itigil ang Christmas? Kasi ang nagpo-promote nito yung mga negosyante. Dahil marami silang yung mga binibenta nila na para sa pang-Christmas, ay siyempre, mabenta lang sa panahon ng Christmas at panahon ng New Year, ay siyempre, malaking negosyo yun. Malaking negosyo kasi bilyon-bilyon ang mga taong bumibili. Bilyon-bilyon ng mga taong bumibili. Ay kahit nga mga Muslim kuno-kunos, Muslim lang sa pangalan, nag-celebrate ng Christmas, nag-celebrate ng birthday, sila bumibili rin. Nung mga pangdekorasyon, mga aparatos, ano yung mga bagay na ginagamit sa Christmas, pati mga Muslim gumagaya. Kaya nga bumibili nga, bilyon-bilyon paano hindi ma-promote yung pangyari na kung saan nagiging dahilan ng yaman ng mga negosyante dahil sila'y kumikita dahil dito. Kaya, conclusion mga kapatid, ang punto ay unang-una ay hindi siniselebrate ang birthday. Unang-unang punto. Hindi siniselebrate ang mga birthday. Pati mga Kristiyano ay maraming mga Kristiyano sa Europe, sa Amerika, ayaw. Dahil daw ang birthday ay pagan practice, kagagawan o paniniwala, paninindigan ng mga pagano. Mga pagano, yung mga mali ang kanilang relihiyon. Ang tawag doon pagan, mga pagano. Mga mushrik. Okay? Yun ang una-una. Hindi sineselebrate. Sino nag-celebrate? Nag-umpisa sa Egypt, inadapt ng mga Romano. Pangalawa, yung December 25 ay hindi pinanganak kailanman si Isa alayhis salam. Nagkasundo-sundo ang, merong dalawa, nakalimutan yung pangalan ng isa Si Andre, yung isa si Andre, kalimutan ang apelido. Andre Rose.
yung gumawa ng malit na aklat patungkol sa katotohanan hinggil sa Christmas. Pangalawa, si Robert Armstrong. Si Robert Armstrong, na talagang yung dalawang aklat na yun, na mga malit na aklat, ay talagang pinatunayan nila na mali ang Christmas at lahat ng pinanggalingan ng Christmas ay nilagay nila doon sa kanilang libro. Si Andre Rose at saka kung hindi ko nagkakamali, si Robert Armstrong doon sa kanilang dalawang aklat. Na una-una na ipahayag yung dalawang maliit na aklat na yon sa magazine na tinatawag na Plain Truth. Sabihin yung katotohanan na wala sa katotohanan. Katotohanan doon sa mga bagay na wala sa katotohanan. Kaya, ibig sabihin ng mga kapatid, talagang hindi ito Christian practice, kundi pagan practice. Na kung saan kahit ang mga nag-aangkin na sila mga Kristiyano, katulad ng mga Orthodox, yung mga tinatawag ng mga Christian sa Eastern Europe, ay isinusuka nila ito dahil ito'y wala sa katotohanan, ito'y pagan practice. At hindi lang sila, pati yung mga Briton sa Britanya, ay kinu-question din nila ng malaking question, hanggat nakarating pa ito yung pag-question sa parliament, na pag-usapan sa parliament ng UK ang patungkol sa Christmas kasi hindi nila matatanggap. Ngayon sa Amerika ay unti-unti nilang pinapalitan ng pangalan para mapalayo dun sa Jesus Christ ang maling paniniwala o maling pamamaraan. At yun na nga, hindi natin alam. Ako nung nabasa ko, nagulat din ako. Na mula noong 1836 ay mahigpit na pinagbabawal ang pag-celebrate ng Christmas sa Amerika. Isang malaking kasalanan na pinaparusahan ang sino man nag-celebrate. Ang dahilan dahil sa ito ay pagan practice at saka na lang sila nagkaroon ng Christmas na pinahintulutan na noong 1970. Kaya mga kapatid, ito ay wala sa relihiyon. Pero dahil sa na-convert yung relihiyon ni Isa alayhis salam, napunta sa mga pagano, kaya inadapt ng mga pagano ang kanilang mga maling practices. Para lang, ang punto dito, ayon sa kwento, si Constantine, bakit siya pumayag na i-adapt yung mga para marami siyang maging followers. Kasi kung hayaan nila na malayo dun sa pagan practice, ay hindi susunod yung mga pagano. Pero para mahikayat nila mga pagano na sumama sa Christianity, ay inadapt nila ang napakaraming pagan practice sa Christianity. Ngayon, kung tatanungin tayo, ilan na ba ang natitira sa pagan Muslim practice o Islam practice sa Christianity? Halos wala na. Halos wala na. Maliban sa saan? Sa mga Kristiyano na katulad ng mga Eastern Christian na katulad ng mga Orthodox at iba pa, ganun din sa mga Arab Christian. Bakit? Ano ang nanatili sa kanila? Na bukod tangi na natili, yung paniniwala ng pinakapangalan ng Diyos ay Allah. Yun yung nanatili sa kanila yon. Sa mga Christian na mga, lalo yung mga Arab Christian, at saka yung ibang mga Orthodox, at saka yung tinatawag ng mga Armenians, yung mga Christian sa Turkey, mga Armenians, actually, ang Istanbul, mga kapatid, ay original pangalan ay Constantine, kasi yun ang pinaka-capital ng Roman noon ay Istanbul, ngayon na nasakop ng Turkey, na tinawag na Madinat sa wikang Arabic, Madinat al-Constantiniya. Kasi yun ang city ni Constantine. Ang mahalaga mga kapatid, ngayon ay wala na talagang puwang para sa sino man nakakaintindi para makisalo, makisali, makisama, makihalubilo sa mga ganitong practices ng mga Kristiyano na bukod sa ibig sabihin, mali na nga at wala pa sa katotohanan, puros mga kasinungalingan. Mismo mga ibang mga Kristiyano ay isinusuka nila ang mga ganitong paniniwala.
Ito po ay programa ng Union of Youth Organization. Union of Muslim Youth Organization, na kung saan ito'y programa nila taon-taon na we love Jesus. We are Muslims. Mahal namin si Isa alayhis salam dahil mga Muslim kami. Kaya aasahan ninyo na tuwing ganitong pagkakataon ay makakarinig kayo, makakapanood kayo ng mga ganitong usapin mula sa Union of Muslim Youth Organization. Maraming salamat sa inyo. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah, kapatid, no? Talagang, no? Nakakamangha, no? Ganun pala yung Sheikh, no? Ganun pala yung kapatid, no? Kung paano nagsimula itong Christmas na ito. Kung paano, anong history na ito, kung sino